In 1999, Honda launched the facelifted CR-V. CR-V Gen 1 full mark. So dito pa lang alam natin na full mark siya. Bakit? Kasi walang spare tire, 'di ba? Linis. So ang difference ng tailgate ng full mark, walang lagayan ng spare tire dito. Ang emblem ng CR-V nasa gitna. Tapos ang emblem ng H or yung Honda is yung ganyan, yung black yung background. So mahirap na rin makahanap ng sariwang ganitong emblem. So normally may mga talagang fade na yan or nagtatarnish siya sa loob. Okay? At least itong CR-V niya, kompleto. Yung iba kasing nabibili ngayon, wala ng dash or kulang ng letters. So at least ito, kompleto. Ayan. Tapos, ang bukasan ng tailgate nandito. Ang lagayan ng plaka, nandito sa gitna. Hindi katulad kapag Performa, dito ang lagayan ng plaka. Pag local naman, nasa baba, di ba? Tapos, isa pa, sabi nila parehas lang daw ang rear bumper ng Performa at full mark. Hindi po, kasi pag full mark, wala pong curve dito para sa spare tire. So, tingnan nyo po yung Performa nyo or yung mga stock nyong rear bumper, meron pong curve yan dito. Parang may provision for the spare tire po. So, dito sa full mark, wala. Diretso yan. Ayan, diretso. Tapos yung plaka ulit ng stock nandito. Lagay ko na lang yung picture. Tapos yung lagay naman ng plaka ng Performa nandito. Lagay ko din yung picture. So parang ganun, yung mga Performa units natin doon. May mga spare tire yan. Ang ganda, no? Pag full mark talaga. Parang wagon siya. Lalo na kapag may spoiler o kaya wing na urig na Japan. Hindi siya nagmumukhang pango. Sa akin kasi, opinion ko lang pag naka full mark ka kasi tapos walang wing, parang may kulang, parang pango. Dito, ayan, naglagay pa tayo ng JDM na spoiler. Okay. Tapos next naman, nandito tayo sa roof cut. Ang roof cut ng full mark naman, walang railings. 'Di ba? Ang linis. Tapos, nagpalit na rin si Bossing ng roof cut na full mark to. So, nakaganito na. Roof rail delete na yung molding niya. Hindi tulad sa Performa o kaya sa local natin, meron tayong roof rail, 'di ba? Yan yung picture. Ang difference naman ng roof molding ng full mark, diretso yan, walang putol. Unlike sa Performa or sa stock natin, 6 pieces yan, alam ko Kasi may putol yan dito para sa railings. Dito, may putol din sa gitna, tapos may putol din dun sa harap. So again, pag full mark, walang roof rail. Sa mga magkakatalog build o kaya period correct, dapat walang railings yung full mark natin. Yung iba, tinatabasan nila yung kabitan ng roof rail. Dalawa yun tinatabasan yun, tapos magpapalit sila ng ganitong roof rail delete molding. Okay, sa labas, ito, Japan. So full mark at Performa, parehas lang ang rain gutter, basta yung malaki. Next naman, door handle. Again, for full mark and Performa, parehas lang din. Naka-chrome to, tapos body color to. Sa baba naman, side skirt, full mark Performa parehas lang, body colored, tapos may gatla dito. Ayan, makikita nyo. So nagmumukhang malaki, no? Parang merong konting illusion Kapag black kasi, parang ang liit, pero pag binody color na natin yan, pinalitan na natin ng JDM na side skirt para lumalaki at lumalapad. Pero parehas na ng size yan sa stock. Ang difference lang, ito. Okay, next naman, ayun, fender with mirror. So, fender with mirror. Ito, for Performa at full mark, parehas may ganyan. So, yung iba nagsasabi, meron po ba kayong full mark fender with mirror? Parehas lang yun, boss, ng Performa. Lahat sila, meron silang fender with mirror.
Next, ito sa harap. May bago na naman tayong makikitang difference sa Fullmark at Performa. Una, itong Fullmark grill. So again, naka-chrome. Ito, pag Fullmark. Pag Performa, body colored tulad nitong nasa picture. Pag Fullmark, naka-chrome. Ayan. Ganda, no? Elegante tignan. Basta sariwa yung chrome. Mahirap na rin makakita ng Fullmark grill na makinis yung chrome. Next naman, front bumper. Ito, dito marami-rami tayong pag-uusapan din. So, ang dami nagtatanong sa akin, boss, meron ka bang Fullmark front bumper? Lagi ko sinasagot doon, boss, iisa lang po ang Performa at Fullmark bumper. Basta merong fog lamps po. So, parehas lang Fullmark at Performa front bumper. Parehas silang may fog lamps. Pero, originally, ang kasama na fog lamps, ang brand ay Raybrig. Ito, nagpalit na si Bossing, upgrade na siya ng IPF, so all-weather. Ayan, ganda. Buti nakakuha si Bossing na mag-fit dito sa front bumper niya. Again, sa harap, ang difference, yung grill, naka-chrome, at ito naman, parehas sila ng Performa, may fog lamps. Okay. So basically, yun yung sa labas, yun yung difference ng Fullmark at Performa. Roof cut, tailgate, rear bumper, saka yung grill. Pagdating naman sa engine bay, basically, Performa, Fullmark, wala pinagkaiba yan. Pero dito sa actual unit natin, ang difference lang nito, nag-upgrade na rin kasi si Bossing may konting minodify na. Naglagay kami ng heat shield nito. Ayan. Meron din to sa mga B20 sa Japan. Tapos intake manifold ng pang B18, pero meron din yan sa mga CRV Gen 1 manual sa Japan. Ayan. Airbox parehas na yan. Ayan. Wala pinagkaiba yan. Hydrovac. Si Bossing naka coilovers nga lang. Naka yellow speed coilovers. Isa pa palang difference ito sa transmission. Lahat ng Fullmark sa Japan, automatic. So walang nilabas na manual. Performa, merong nilabas na manual, merong nilabas na automatic. Okay, check naman natin yung interior. Kaso may helmet si Renzo. Baba muna natin. So dito, kita agad natin, naka Fullmark seats siya. So ang difference ng Fullmark, ayan. So kita nyo, medyo gray siya na may pagka-stripes. Ganda. Ayan. So partner yan dito sa sidings. Ganyan din dapat yung fabric ng sidings. Then for Fullmark, light gray, lahat ng plastic natin, tapos chrome yung inner door opener. Ayan. Sidings, light gray. Kasi for stock, gray. For Performa naman, dark gray. Naka-tweeter pads din si Bossing. Ayan. Fullmark pala, may armrest yan, dalawa. Linis. Ganda, no? Papartneran pa ng ganitong fabric sa sidings. Ito naman tayo sa dashboard. So, ang gauge ni Bossing, Fullmark gauge yan. Pag may mga blue na dial, Fullmark yan. Pag Performa, yellow. So, lahat ng Fullmark, automatic. Naglabas din ng ng ganito, pero walang OD. Kasi lahat ng Fullmark may OD yan. So, saan galing yung gauge na walang OD? So, galing siya sa lumang models ng CRV Gen 1. Galing yan sa Smartscape. Sa kanya naman walang OD, pero yung D4 niya meron, D3, saka D2 ata, parang ganun. Okay. Next naman, Fullmark, ito. Yung panel na yan na climate control, merong wood finish or wood accent yung kanyang climate control. Then yung knobs, malalaki. Ayan. Ito dapat makorek lang natin kasi for Fullmark dapat black siya. Ganitong gray nilabas yan sa mga lumang models ng Performa. Then dito, ito tama, naka JDM climate control and clock na rin siya. Pero dito, naglabas din si Fullmark ng wood accent finish ng panel. Lagay ko na lang din yung picture. Okay. Pagdating naman dito sa steering wheel niya, nagpalit na rin si Bossing Pero dati, naka-wooden steering wheel to. Lagay ko na lang yung picture din. Yan. So, mas gusto niya kasi na sportier look. 3 spokes.
Tapos dito, naglagay din si Bossing ng fog switch para nga dun sa fog lamps na sa front bumper. Tama yan, color gray. Kasi kapag dark gray yan, pwede yan sa Performa. Pero pag light gray, full mark. Pwede rin naman kung sa inyo nakaganon eh. Wala namang problema. Basta working. Ayan. Okay. Yan yung fabric ng full mark, oh. Linis, ang ganda. Okay. Pagdating naman sa likod, ayan. Ito yung fabric niya, nahihiga rin siya. Kasi JDM seats na nga eh. Full mark seats. Nahihiga yan. Chrome, inner door opener. Di pa tayo tapos sa full mark ha. So meron pa tayong premium full mark na tinatawag. So ito yung sample ng interior ng premium full mark. So beige yung kanyang fabric ng seats niya. Naka-dual armrest din. Kitang-kita, napaka-elegant, no? Napaka-simple lang pero grabe. Ang linis tignan ng beige premium full mark na seats. Sasabayan pa natin na sidings na ganun din yung fabric. So same lang din naman siya ng fabric nung gray pero beige yung color niya. Pero pansin nyo, pati yung sidings ngayon, dark gray na. Unlike kay full mark, light gray. Ganda. Linis talaga tignan ng premium full mark. Tapos sasabayan pa natin ng marble accent finish na climate control. Grabe, premium na premium talaga yung itsura. Hindi lang dito hindi lang dito sa climate control. Even yung manibela, marble finish din yung ibabaw. For full mark, di ba sabi ko kanina wooden finish. Ito naman marble finish. Ito medyo may pagka-rare na rin yung ganitong manibela at climate control. Tapos sasabayan pa natin ng Christmas matting. Christmas kasi ang kulay no? Yung ganyang matting, sa premium full mark lang talaga madalas nakukuha. Aside sa matting na Christmas naman, pansin nyo yung pinaka-carpet ng premium full mark, beige na rin siya. Hindi tulad sa stock, light gray, sa Performa, dark gray. Dito naman, beige. Then, ang partner naman ng premium full mark, syempre, yung full mark na roof cut na may sunroof. Yan. So, kita nyo, wala ring rails, no? Pero, ang ganda. 3 things na gustong-gusto ko dito sa CR-V Gen 1 full mark. Una, punta tayo sa likod. Malinis na likod, oh. Walang spare tire. Nagmumukha siya para sa akin, para siyang wagon. So kung medyo racing type yung build mo, parang pwede to no? Ganda. Para siyang wagon. Para sa akin, para siyang Subaru Forester. Linis. Second naman, yung gusto ko, yung bubong. Walang roof rail. Linis din tignan. Para siyang sedan na malaki. Lalo na pag nilowered natin yung CR-V full mark natin. Yan, no? Linis. Third naman, yung gusto ko sa CR-V full mark, yung interior. Ang classy tignan Gray stripes, tapos chrome. Tapos dual armrest na. Diba? Tapos naka wooden climate control. At mas maganda, samahan pa to ng JDM clock na wooden finish din. Saka to. Linis. Kayo mga boss, ano mas maganda para sa inyo? Performa or full mark? Honda CR-V Premium 登場 Mga boss, please like, share, and subscribe. Thank you!